Hello everyone, I am back at tama po ang nakikita ninyo. Ayan, madaling araw na pag-isipan namin on a Holy Tuesday. Nitong linggo lang na to na umakyat ng Baguio para mag-brunch sa Good Taste. Taray, di ba? Magba-brunch sa Good Taste. So, umalis kami ng Manila around 5 to 5:30 in the morning at nakarating kami doon siguro bago mag-11 ng umaga. At ito yung mga realizations ko, no? Kasi first time ni Bubwit umakyat ng Baguio. Espresso ang dinala namin kasi dalawa lang naman kami na pupunta ng Baguio. At gusto namin makatipid. Alam naman natin matipid ang Suzuki Espresso pagdating sa biyahe. Kasi konti or very efficient yung kanyang fuel consumption. So, ayun nga. First time ni Bubwit pumunta ng Norte. Grabe. Naisip ko lang, napakamahal palang pumunta ng Norte. Kaya madalas talaga ako sa South kasi papunta ng Norte, toll fee pa lang, inabot na kami ng 2,200 balikan. 2,184. So, almost 2,200 na yun, diba? So, pag pupunta ka ng Norte, talaga kailangan meron kang budget. So, itong part na to, nasa SCTEX na kami. At ewan ko nga ba, itong araw na to, 2 beses kaming may nadaanan na nasabugan ng gulong, yung isa naman nagra-running flat na, yung isa sa T-Plex pa lang eh. Pero yung pangalawa dito na ipapakita ko na tinulungan namin, pabalik na kami noon ng Manila. So hapon na yon. So ito, yung packet kami, daanan namin, merong nasa gilid, dito sa T-Plex na nag-aayos ng kanilang gulong. So, ayan, natin papakita yung kabuuan ng kotse nila. So, 3 magkakaibigan na yun. Nung nilapitan namin, sabi nila, kaya na daw nila. May Kobe tire sealant sila. Aba, nung chinek namin, kasi may inflator kami, kahit yung reserba nila, flat, 7 lang yung hangin. So, ayan. Kung tayo po ay babiyahe or bumabiyahe na sa mga oras na to, sana po ay biyahe ready ang mga auto nyo. Make sure na i-check ninyo yung inyong mga reserbang gulong. And make sure na rin na meron kayong dalang tire inflator. Napakalaking bagay yung meron kang dalang tire inflator. Kasi kung sakaling man na masabugan ka nga or maflatan ka, meron kang panghangin. Kung kinakailangang hanginan, pati yung reserba mo. So, at this point, nasa Pangasinan area na kami, no? Dumaan kami sa Marcos Highway kasi nabalitaan namin na yung daanan dun sa Quezon, although mas gusto sana namin sa Quezon Road kasi mas maiksi yung biyahe. Kaya lang may part dun sa Quezon Road na meron kang madadaan ng ilog. Ayokong isapalaran yung pagtawid dun sa ilog kasi baka mamaya, although kayanin, mahirap na dahil may buhangin yun baka mamaya abutin yung ating mga CV joint. Mahirap pagka magka-problema na tayo sa CV joint. And usually yung mga yan, nangyayari yan pagka talagang inilusong mo sa tubig or sa baha, lalong-lalo na sa rainy season, ayan, ang madadamage dyan sa yung CV joint mo at yung tie rod. Pagka yung mga yan na ang nagsimulang mamroblema ka, talagang ikaw ay mamumroblema na sa paghahanap ng pyesa. So, ayun, although naisip ko mukhang kaya naman, baka hindi naman ganun kataas, pero di na lang kami nakipagsapalaran kasi mahirap na nga Napakahirap pagka magsimula ng sumakit yung ulo mo sa repair ng auto mo. So, ayun, ito paakit na tayo nito ng Baguio. And okay naman yung biyahe namin. So far so good kasi Holy Tuesday, wala pang masyadong mga biyaheros So, hindi pa kami na traffic and konti pa lang yung mga nakasabayan namin ng mga biyahero sa daan. So, ito, papasok na tayo ng Baguio. Ayan. Napaka-smooth lang ng ride namin. Kumbaga, chill ride lang talaga. Nakakatuwa na meron tayong natulungang mga tao sa daan. Pagka ganyan, po-profile nyo rin Kasi baka mamaya kawatan nyo. Nagkukunwari lang. Pero nung tininaman namin talagang nasiraan talaga sila. Kaya, ayun, kung pwede rin lang naman tayong tumulong na tayo. Kasi, you'll never know, you might be in their position, baka mga ilangan ka rin ng tulong at ikaw ay nasa daan. Syempre, you would also appreciate a little help from
other people. Hindi nyo na kailangang mag-introduce ng mga sarili nyo. Hindi nyo na kailangang magpakilala pa. Okay lang naman, di na kayo maging mga friends. Pero, sabi nga nila, people will forget what you said to them, but people will not forget what you did for them or how you made them feel. So, kung meron tayong chance na tumulong, kahit konti, minsan, alam mo yun, the mere fact na tumigil ka lang para tanungin sila, malaking bagay na yon. Because, nandun yung intention mo na makatulong sa kanila kung ano man yung tulong na kailangan nila. So, dumating kami ng Baguio sa Good Taste at exactly 10:30, mga ganon. Nandito na kami by the time. And to be honest, first time kong kakain sa Good Taste. I've been to Baguio before, pero natatanaw ko lang siya lagi. And usually kasi ang haba ng pila. But if you come here ng brunch or maybe a little earlier, wala pang masyadong pila. At syempre, kung hindi peak season, syempre Holy Tuesday pa lang so kumbaga yung mga tao hindi pa talaga umaakyat ng Baguio, hindi pa sila bumabiyahe. Now, as I am editing this vlog, it's already Monday, Thursday. So, yun, I'm hoping that you all have a meaningful Monday, Thursday, and a meaningful Holy Week this 2024. Sa mga hindi nag-decide na bumiyahe at nasa bahay lang tulad ko, tulad namin ng pamilya ko, okay lang naman po yan kasi marami kayong pwedeng gawin dito sa Metro Manila. So, ayan, time check, 10:48 a.m. Nasa parking na kami ng Good Taste. Parking nila, libre ha. May limit lang. So, mga 2 hours yata, ganon. So, by the time tapos ka ng kumain. Because yung Good Taste naman, it's not the kind of restaurant na, alam mo yun, magtatagal ka dahil sa ambience or something, yung mag-chill-chill ka. Hindi talagang eat and go ka rito. And to be honest, they really have the best food para sa akin dito sa Baguio. No? If you're looking for something na mura lang, kasi itong kinain namin na to, inabot lang to ng 840 pesos. At busog na kami. At nakapag-sharon pa kami. Sinaro namin yung bird's nest ba to na soup? Kasi sobrang dami pala ng good for 3 to 4 na na-order namin. Parang mas makakatipid ka kasi. So, ayan, they also have their bake shop inside. Since kami ay mahilig sa baked goods, ayan, shout out kay ate na napakabait. Napakabait talaga. Accommodating, kumbaga. Yung mga tanong ko tungkol sa mga tinapay, kung alin ang masarap, talaga namang sinasagot niya. And she really took the time to check kung ano yung mga in-order ko. Kasi ako minsan, ugali ko yan yung pagkatapos kong makapamili, kukunin ko na lang yung bag. And sometimes it happens na pagdating mo ng bahay, makikita mo, marirealize mo na kulang-kulang pala. So after eating, umikot kami ng konti lang sa Baguio. I've been here before, so nakita ko naman na lahat. And we went to SM. Yun, namasyal kami sa SM. Parang akala mo naman walang SM dito sa Manila. Pero we went there for the view. Kasi maganda yung view doon sa taas. 'Di ba? So, ayun. After a while, siguro around 2 p.m., we decided na bumalik na ng Manila. Bumiyahe na pabalik para makarating kami ng bahay ng maaga-aga. Ayoko naman na makauwi kami ng hating gabi na. Iniisip ko rin naman baka mamaya ma-traffic or something. So, habang hindi pa rush hour, ayun, bumiyahe na kami pababa. And nung bumiyahe na kami pababa, oh my goodness, eto na. Meron na naman kaming nakasabay sa T-Plex pa rin. Pabalik ng Manila na, ayun, na hindi sila nasabugan, I think pero talagang sobrang dapang-dapa na yung gulong nila. So, ayun, nung pumasok na kami ng T-Plex, nakita namin ang bagal nung andar nung Hyundai or Hyundai. Hyundai nga pala, na Reyna. So, tinigilan namin. Actually, medyo nakalayo na kami ng konti. So, matras na lang kami. And then, sinenyasan namin sila. And then, we asked them kung ano bang maitutulong namin. Sabi nga nila, may kasama daw sila. So, paliko na daw sila dyan sa exit na yan. But then, we checked na, ayun, sobrang dapang-dapa nga yung gulong nila. Kaya,
syempre, to the rescue tayo. Meron tayong, ayan, grabe. Talagang value for money yung tire inflator na yan. Napakalaking pakinabang yan. Ayan, 'di ba? Nakakatulong sa mga nangangailangan. So, nung okay na sila, nahanginan na rin yung reserba, talagang kailangan baklasin, palitan, ayun, good to go na daw sila. So, ayun, lagi lang po natin i-check, no? Yung ating mga auto natin before embarking on a road trip. Masayang mag-road trip, lalong-lalo na kung road trip ready ang auto po ninyo. Check nyo lahat ng kailangan yung i-check. Baka mamaya pati yung reserba nyo, flat din, or labas-labas na yung thread. Delikado po yung ganon, ano. So, ayun lang. I hope you all have a meaningful Holy Week this 2024. And may nagtanong nga pala sa akin, ano daw ba yung mga, sana raw maging topic ko ang benefits of having a car. O ito, isa na to sa mga benepisyo ng meron kang sariling auto. Kung maisipan mong pumunta kung saan, pwede mong gawin anytime dahil meron kang sariling sasakyan. So, kung meron kayong mga sariling sasakyan or you're thinking of getting your own car, kahit mura lang yan, kahit yung mumurahing auto lang, basta yun yung afford nyo, yun yung kaya nyong bayaran. Lalo't na brand new, wala kayong magiging sakit ng ulo, and it can also take you to places that you want to go. Go ahead, lakasan nyo na yung loob nyo. Because although may maintenance ang mga sasakyan, meron din naman silang mga benepisyong maibibigay sa buhay natin tulad ng, ayan, makakapamasyal ka nang wala kang maaabalang tao. At kung anytime gusto mo nang umalis, umuwi, kumalas, kung meron kayong mga kasama, makakaalis ka na rin dahil meron kang sariling sasakyan. So, ayun lang. Just keeping in touch with all of you. Thank you so much for watching and listening to my vlog. Again, this is Mommy Bea. Don't forget to like and subscribe. And welcome po sa mga new subscribers ko dito sa aking channel. Bye!